Welcome po muli sa ating Friday service. May nabasa akong article. Isa sa mga galing siya sa Pilipinas. Author niya, di pala author. Yung author is a Filipino pastor na nag-migrate doon sa Amerika. Then, ang ginawa niya is, since siya yung dean sa isang school, Christian school, sabi niya, gusto ko i-portray nyo yung mga bagay na kinakatakutan nyo sa Bible. So yung una, nagdamit, nag-costume ba? Sila pala, ni-require niya na mag-costume based sa kung ano yung kinakatakutan mo na nanggaling doon sa Bible. Yung una, yung isa, hindi to it was just an illustration kasi article siya. Yung una, nagdamit siya ng Roman soldier. Kasi that time, yung Roman soldier, kinakatakutan naman din talaga. So, yung suot niya. Yung next naman na nag-costume is Pharaoh. So, si Pharaoh dati, siyempre, hari, ikaw ang pinuno, ikaw ang kung sa presidente. Ang utos ng hari ay hindi nababali. So, Pwede sa dalawa. Then, yung isa is angel. Every time naman, di ba? Every time na nakakita sila ng angel, yung response ng angel, fear not. Huwag kayong matakot. Kasi yung description ng angel, medyo di ba? Matangkad, malaking tao, yung mga nagpapakita, may liwanag. So, natatakot yung mga tao. And then, yung panghuli, yung devil. So, kinakatakutan yung devil. Imagine niyo po, isa itong school. Okay? So, when we say school, Bible school siya. So, meaning, meron silang simbahan. At malaki yung kanilang simbahan. And guess what? Ano po yung nanalo? Hindi lang yan Ito yung example lang to. Sa tingin, ano po yung nanalo? Ano yung kinakatakutan ng mga miyembro ng simbahan or ng school na nakasulat sa Biblia? May nanalo po dito. Yung mga judges po dito was yung dean, tapos yung mga board of deacons nila sa loob ng simbahan. You will never guess, hindi nyo maiisip kung ano yung nanalo. And I know, tatahimik ang lahat kasi ang nanalo is yung nagsuot ng commitment. People did not see this. Pero, ang mga taga-simbahan ay ayaw gawin nito. People will not commit themselves to the ministry of God. When we say commitment, hindi po pwede nating idaan sa numbers, na kapag, 50% I will commit. 50%, pwede ba natin i-consider yun na commitment? A half commitment is still a no commitment, di ba? So, saan nga ba nanggaling ang commitment? May echo? Where it all began. Saan lang galing ang commitment? Sa atin? Nung the moment na pumunta ba tayo ng simbahan? Nung naipasok ba tayo sa ministry? Nung nabigyan ba tayo ng task? Saan lang galing? Nung nakilala mo siya, pwede. Yung commitment sa ating buhay, especially nung nagsimula tayo mag-aral, we thought na magko-commit ako for 6 years sa elementary. Kailangan ko mag-aral. High school, ilang taon? 4. Muntik na ako mag-5 College. Depende sa kurso. So let's say 6, 4, average is 4. So, 14. So, 14 years, nagko-commit tayo sa studies pa lang. Pagdating naman sa courtship or sa dating, ayan. Sino pang nasa dating period ngayon dito? Oy! Talaga lang So, nag-commit tayo na manligaw. Nag-isip ng kung anong pwedeng ibigay. Bulaklak, tsokolate, love letter. Minsan, madalas pala. Madalas, pera talaga.
Ay, ginto! Grabe si Kuya Ron pag nanligaw. Ginto. Then, people commit also kapag tayo ay kinasal. When we start, nung nagsimula tayo, a day after ng kasal, okay pa yan. Maganda pa yung takbo niya. Maganda pa yung sitwasyon, honeymoon stages, kunwari lang po yun. After that, sino nagsabi? Si Pastor Peter Tanchi yata. After the marriage, it's no longer love. It's all about commitment mo na sa iyong asawa. So, doon nga ba nanggaling ang commitment? Or na-experience ba natin mag-commit sa trabaho na nangyayari sa akin ngayon? So, doon nga ba nagsimula ang commitment? Saan nga ba nagsimula ang commitment? Ang commitment, hindi po nagsimula nung elementary tayo. Ang commitment ay nanggaling sa Panginoon. Yung unang nag-display ng commitment is ang ating Diyos. Yung may akda ng commitment is ang ating Diyos at hindi ang tao. So if people will ask you, tanungin kayo, saan ang galing ang iyong commitment? We will say, ipinagkaloob ito sa akin ng Diyos kasi hindi naman ako yung may akda ng pagiging committed ko sa panambahan. So tulad niyan, sa Bible, in the book of Genesis, diba, sino yung author ng life? Sino nagbigay? Si God, si Lord. Sa Genesis chapter, saan yung unang life? Kay Adan? Hindi. Saan ang unang life, buhay? Malapit na. Breath, saan pa? Ano ang mga nauna sa tao na merong buhay? Animals. Mas naunang animals compare sa tao. Pag-create ng tao, 6 days na yon. But prior to that, but for the human life, dun po sa tao, sa breath na binigay ng Panginoon. So yung author ng life is si Jesus Christ. Yung faith, sino yung author ng faith? Of course, ang ating Diyos. Faith sa Hebrews. Sa prayer, saan yung unang prayer na nabanggit? Sa book of Genesis. Doon sa pag-worship, doon pa lang sa time na yung nabanggit pa lang si Cain, si Abel, si Adam, tsaka si Eve, nandun na yung prayer. So which means, prayer ay hindi ito nanggaling sa New Testament. Nung binanggit yung prayer na Our Father, hindi doon nagsimula yung prayer. That was New Testament. Yung prayer nag-start pa way back doon sa Genesis. Yung salvation na bless ako kanina, sa Bible reading natin, salvation, sabi sa Psalms 37, salvation belongs to the Lord. Sabi ni Jonah, salvation is of the Lord. At sabi ni John, salvation is by the Lord. So which means, hindi yun sa'yo. So which means, nung nag-altar call, nung nag-EGR, tapos tumanggap ka, tapos akala mo na sa'yo nang galing. Kasi nag-take action ka na tinanggap mo. Pero the Bible says, hindi yan ang galing sa'yo. These things belongs to the Lord. Yung wisdom, saan ang galing? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. But it doesn't mean na kailangan mo munang magkaroon ka ng righteous fear. No. The wisdom, yung technicality doon, yung wisdom belongs to the Lord. In the act of men, kailangan mong magkaroon ng takot sa Panginoon para magsimulan ka ng wisdom. Pero pag sinam up mo yun, si Lord pa rin yung pinanggagalingan ng wisdom. Healing. Saan yung unang healing na banggit? Saan ang unang healing? Nakalimutan ko eh. Elijah? Hindi. May Exodus pa pala. Yung brazen serpent. Sa Exodus. Sa Exodus. Wala mang sakit na banggit sa Genesis. Wala, no? Sige. Search natin to yung unang healing. So, but one of the, sa Exodus, nung kinagat sila ng mga
libo-libong poisonous na ahas. And then yung solusyon doon is tumingin lang sila doon sa brazen serpent. So yun na yung naging solusyon. Giving, sino nang nagbigay? Si Lord. Kailan yon? Genesis pa rin. Christianity. Hindi to si Paul nagpasimuno Christianity from the word still Christ. And the same thing sa commitment. So ang commitment, hindi po yan man-centered. This is God-centered word. So pag tinanong po tayo ulit, saan ang galing ang ating commitment? This belongs to Christ. Siya yung may akda, siya yung may gawa, at tayo ay nagre-response lang. So yung ating title, siyempre, obvious naman, commitment. So sige po, let's pray. Father in heaven, O Diyos, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito that you have given us, Lord, the topic of commitment. May we see ourselves, may we check ourselves, may we evaluate ourselves. Saan na nga ba, Lord God, ang aming commitment, Lord? Lord, for 10 years, you've been so good to us. And this week, Lord Jesus, for all the things, Lord, na ginagawa mo sa bahay ni Emmanuel, Lord God, may we see ourselves, Lord, be more faithful, be more honest in our commitment, Lord God, that we would like, Lord, to excel with the things, Lord, na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord Jesus. Lord, turuan mo po kami, Lord, how to live a life which is full of commitment. And as we listen to your word, O God, na teach me, Lord, the things that I need to say, and also teach me, Lord, the things that I don't need to say, Lord God. Lord, I submit everything to you. Take control of the ears ng bawat isa na hindi po lilipad-lipad. Take in charge, O Lord, sa aming mga puso, Lord God, that we can just that we need to fully focus on you, and take over, O Lord, sa aming mga buhay, that we can live a life in accordance, Lord, sa iyong kagustuhan when it comes sa aming mga commitment, Lord God. Lord, muli, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. At salamat, Lord, sa iyong banal na salita na kami, Lord, ay patuloy na lumalago gamit nito, Lord Jesus. Thank you so much, O Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. So, gaano kalaki yung commitment ng tao sa Diyos? Nakita ba natin yung ating sarili na napakalaki na ng ating commitment? Maybe yung for how many years na naging Kristiyano tayo, especially sa mga nauna sa atin dito sa bahay ni Emmanuel. For 10 years na nandito pa. Sila ni Pastor, sila ni Kuya Mon, Ate Ay. Wala na. Kuya Rowin. Si Kuya Rowin. Sino pa? Kuya Jack. Ngiti-ngiti ka pa, Kuya Jack. Sino pa ba? Eugene. Kuya Eugene. So, lumago ba, on assessing ourselves, lumago ba yung ating commitment sa Panginoon? Ate Roan, naka 10 years ka ba? Oo, magta 10 years na rin. Ate Sally? Wala pa. 2 taon pa lang si Ate Sally. When you try to look in ourselves, pwede nating bilangin na pwede na ang laki na ng na-commit ko sa kay Lord. Ang laki na nung na naibigay ko sa kay Lord. Ang laki na ng naitulong ko sa panambahan. Pero kapag tiningnan mo yung commitment ng Panginoon, walang-wala yan yung commitment mo. Walang-wala ang commitment natin kapag tiningnan natin yung kabuuan ng commitment ni Lord sa atin. Kasi napakalaki ng pwedeng at ang binigay na ni Lord sa atin. Sino naniniwala dito na committed si Lord sa atin? Amen. Personally. Sino po sa atin, sa ating sarili, committed ba si Lord sa'yo? Maybe as a church, kasi ongoing na, for 10 years na, committed si Lord to establish His name. Kasi Emmanuel, God is with us. But personally, you felt ba, naramdaman nyo ba yon? Na-experience nyo ba yon, yung kabutihan ni Lord? Amen. So, sige po. So, when we say commitment, anong ibig sabihin?
Amen kayo ng amen, ha? Sige. So when we say commitment, when I was checking it, akala ko, pag parang, di ba, nag-commit ka, parang you put your trust. Yun na yun. Akala ko yun lang yung commitment. But when I check the grammar, hindi pala. So yung commitment comes from the root word to commit or commit. Eto, para didome, pistio, titime, para titime, masar. Sinay ko sa Bible, akala ko isa lang yung meaning ng commitment. It depends pala on the passage na nagagamitin. Ngayon, example ko po. Sa Bible, meron pong mga terms na ginamit na nung translate na to English is nagkaroon ng iba or isa na lang yung word. Example po, hell. Ang hell, original term is Sheol, Hades, Tartarus, Gehenna. 4 po yun. Pero nung translate na sa English, hell na lang siya. The same thing po sa commitment. Also, other example. Si Satan. Kilala natin si Satan, si Devil, si Lucifer. Pero yung original name niya is Heilal. Hindi po Satan, hindi po Lucifer, kundi Heilal. Pero nang translate sa English, nagkaroon na po ng ibang term. Check nyo po 'yon. Because hindi po yan because yung original term was Heilal. That's the original name of Satan. Pero nung translate nga into English, is nagkaroon na ng ibang meaning. The same thing with commitment. So para dito meanings to give over, pistio, to entrust, titime, to put or to trust, para titime, commit the keeping or promise to do or to deposit for oneself, and masar, to do or to act. Bakit po nagkakaiba? Thou shall not commit murder. Asan po siya dito? Masar. To commit to the Lord. Asan po siya dito? Titime or para titime. So, makikita nyo po dyan, merong pagkakaiba ang salitang commitment. So, when we use commitment, we need to see it in its proper context sa kanyang verso. Kasi yung na ano lang sa atin, ay, magkukommit ako kay Lord. Pero pag tinignan mo pala, asan sa dyan? Magkukommit ka sa sa trust, sa ibibigay mo lahat. We don't know. Kaya, we need to check. Sa Bible, napakarami pong commitment. Magbigay po ng example ng commitment na na-mention sa Bible. Covenant of the Lord. That's the promise of God. Isa lang. Wala na? Ano po yung commitment na nabanggit sa Bible? Napakadami po nito. Sige. God's commitment, sinabi ni Kuya Rod, this is the covenant. Commitment of the heart, commitment to governance, commitment to family, commitment to church. These are the 3 institute na ginawa ni Lord. Si Lord din po yung may akda nito, yung government, yung institute of the family, and the church. Si Lord po yung gumawa niyan. Commitment to evangelism, si Lord din po yan. Ang tawag dito? Great Commission. Commitment to work, commitment to prayer, commitment to Christ, commitment to the gospel, so on and so forth. Napakadami pong commitment sa Biblia. Okay? Pero yung papag-aralan natin is all about these 3. Number 1, God's commitment, commitment to Christ, commitment sa ating Panginoon, commitment sa ating panambahan. So, unahin po natin yung commitment, God's commitment. God's commitment to His covenant to men. Pakibasa po, Genesis 9:11 to 13. Indeed, I establish my covenant with you, and all flesh shall never again be cut off with the water of blood, and there shall never again be a flood to destroy the earth. Then God said, this is the sign of the covenant which I am giving to you between me and you, and every living creature that is
So rainbow is a sign of what? Anong senyales? Oo, covenant. Oo, covenant yun. Ano yung rainbow? Every time that we see rainbow, akala natin, sa sineskwela ba, na, ha? There's a rain. There's a rainbow after the rain. So, yung covenant na to, it happens no after nung flood. Okay. Yung flood na yon, buong mundo. So, buong mundo, yung flood na yon. Ilan yung nakasurvive? 7? Sino pa? Family? Family lang ni Noah yun. Isang family lang po yung nakasurvive doon. Ilan po sila? 8. 8. Si Noah, si Mrs. Noah, si Ham, Japet, Shem, tsaka yung kanilang asawa. So, 8. So, 8. Sabi ni Lord, as a proof of my covenant na hindi ko na babahain ang mundo, ito yung senyales na ibibigay ko sa iyo. So whenever we saw a rainbow, that means patuloy na ginagawa ni Lord yung kanyang promise, yung kanyang commitment na hindi babaha sa buong mundo. So if the moment na nawala ito, which means nagsisinungaling si Lord, pero hindi kayang gawin yun ng Panginoon because God cannot lie. So kapag nakakita tayo ng rainbow, don't be amazed, but if you look at it on the biblical context, promise yan ng Panginoon na hindi nababaha. Okay? For how many, na yan? Simula sa Genesis, di ko alam kung ilang taon na yan, yung kanyang promise. Pero Genesis to ating generation, 3,000 to 4,000 years na. So still nakakita pa rin tayo ng rainbow. Babaha man sa Marikina, Marikina lang yon. Babaha man doon banda sa atin, sa Pilipinas, doon lang din sa atin, hindi sa buong mundo. Because as a sign of the proof na hindi babaha, eto po yun. Okay? God's commitment to His covenant, pakibasa po nito, Isaiah 9, 6-7. Okay, kailan po ito sinabi? 700 years bago ang Book of Matthew. So, sinilang si Jesus Christ approximately 0 to 4 BC. Isinabi po ito 700 years before that time. Nangyari ba? For unto us a child is born, unto us a son is given. Nangyari ba? Yes, nangyari po yun. Isa po yan sa napakagandang commitment ng ating Panginoon. Dahil yung commitment na yun, sinabi pa, way back, ang dami, ang haba. Actually, sa Genesis 3:15, sinabi na yun. Tapos nangyari siya nung between 0 to 4 BC. So, keeping God's commitment is talagang, natutuloy at natutuloy ba? Dahil hindi pwedeng magsinungaling ang ating Panginoon. Hindi niya tuparin kasi pangako na yun. Pwede yung pangako natin sasablay bilang tao. Sino nang nangako dito sa mga ex-girlfriend nila na sila yung papakasalan? Ikaw yung idadalhin ko sa dambana. Ikaw yung dadalhin ko sa alta. Ikaw yung lalagyan ko ng singsing. Tapos yung singsing, yung tag-30 sa bata. You know what, bilang tao, yung commitment natin, sablay-sablay talaga. Aminin natin yon na ang dami nating commitment na alam mo yung minsan out of our emotion, gawa-gawa na lang tayo ng commitment dahil mahal natin yung isang tao. Pero kapag tinignan mo sa in a greater lens, parang gustong mo lang bulahin kasi. Parang ganun yung intention. Especially sa mga nanliligaw,
Lalaki ha, mga lalaki. Hindi ayaw niya pang maniwala. So, nangyari ito na 4 BC at ibinigay at isinilang si Jesus Christ sa isang sabsaban. Imagine na, King of Kings ka, Lord of Lords ka. You have all the finances, you have all the provision, you have all the wealth, all the riches that time. Pero pinili mong maisilang yung anak mo dito. Tapos ang lamig-lamig pa nun. Tapos yung andumi pa, kabayo pa, mga donkeys. Tapos tela lang yung pambalot. Sino yung pinanganak dito sa hospital? Hindi, sa bahay lang ako. Sa bahay lang din ako. Sa mga na-hospital, privilege po kayo. Hindi natin na-experience yung ganitong setup. 'Di ba? Imagine mo yung humility ng Panginoon na ganun na siya kataas tapos pinili niya lang dito. 'Di ba? So, grabe ang commitment ng Panginoon. Letter B. God's commitment to His presence, power, and provision in the Great Commission. Pakibasa po, Matthew 29, 18 to 20. Okay. Maraming salamat po. I am with you always, even to the end of the age. Sino po dito naka-experience na mag-share ng gospel outside the church? Nauna yung slides. Okay. Dito po kasi sa BNE, sa isang panambahan, a church is designed para mag-share. A church is designed at mas madali mag-share because of the setup. Tama? Ang dali po dito mag-share. Pero, madali bang mag-share sa kulungan? Madali bang mag-share sa market? Maliban po doon sa mga nangungulekta, hindi po sila kasama. Sa mga umiikot na mga kumukuha. Yung totoong merong intention to share. Ulitin ko po sa panambahan, madali po mag-share. Kasi design po ito. Nakadesign ang ating panambahan to speak the truth in a church setup. Pero sa kulungan, madali po ba mag-share? Sino na po naka-share sa kulungan? Mga nakulong lang. Nakulong lang. Nakulong ako pero hindi ako nag-share eh. Ba't kasi wala akong ikama that time eh. Dito sa tindahan. Ilan kaya ang nakikinig? Ilan kaya yung nata-transform sa totoo lang? 'Di ba? Pag tiningnan nyo yung mga taong nag-effort doon, tiningnan nyo, akala natin, hindi natin yan pinapansin eh. Kasi dumadaan lang tayo. But pag nakita natin yung effort nila, bakit? Bakit they're doing it? Bakit alam nila na hindi sa lahat ng pagkakataon, papakinggan sila, pero still they're doing it. Napakasaya na maramdaman na sa lahat ng nakadinig or ng narinig na nandun sa area na yun, let's say sa ganitong area, sa isang market, napakasaya po kahit meron lang isa na lumapit. Meron lang isa na kahit magtanong man lang, magkaroon ng curiosity. Pero madalas, sa Pilipinas na konsepto, hindi po natin to pinapansin. Hindi natin pinapansin yung effort ng mga tao na to. Yung mga tao na nagsishare sa kulungan, hindi natin yan pinapansin. Pero, sa promise ng Panginoon, I am with you always, even to the end of the age. Sino po sa Bible yung nakulong dahil na nag-share?
Si Paul. Sino pa? Si John the Baptist. Sino pa? Almost lahat ng mga apostol nagkaroon ng persecution. Pasalamat po tayo na wala po tayo sa stage na yon. Pasalamat po tayo na nandito po tayo sa church setup. And even, the problem is that naging kampante na po tayo na maging listener na lang. Ito po, realidad po ito. There are people na nakukontento na lang na makinig at hindi na nagsishare. Let's be honest po sa ating sarili. Sino po yung nagsishare dito sa family nila ng tunay? Yung tunay na when we say sharing, that speaks about consistency. That speak about the truth. Nag-share ka ng isang verse, that's not sharing. Nag-post ka ng isang post, sinend mo sa group nyo, that's not sharing. Because the real sharing in the Bible, you take time. Uupuan mo, i-explain mo ng mabuti, i-invite mo siya, iaalagaan mo siya, consistent mo siyang dadalhin. And that is what we call sharing. Ngayon, yung katotohanan din sa nauna po sa atin. Alam niyo po yung kantang Find Us Faithful? Alam niyo po yan? Alam na Ate Nora yan. Kasi si Ate Nora, hymnals. Alam niyo, Find Us Faithful? Kinanta yun ni Kuya Joey. Nung last niyang, bago siya umalis. May you come behind us, find us faithful. Alam po yan? Yung linyahan po doon was, sana yung mga nauna sa atin, makitaan tayo na maging faithful tayo sa salita ng Diyos. Dahil nakakahiya po sa mga nauna sa atin. So yung punto na yung ating generation, makitaan sana ng commitment. Kasi tayo, recipient po tayo eh. May mga nauna na sa BNE, praise God. At ngayon, sa ating generation, meron pong nagpagal bago po sa atin. May mga nagpagod, may mga nagpuyat, may mga nag-invest, may mga nagbigay ng kanilang puso, ng kanilang buhay, kaya po tayo nagkaroon ng ganito. And that's a very good sign kung gaano yung pagkilos ng Panginoon. Now, punta po tayo sa commitment to Christ. Ang dali ng salitang commitment to Christ. Pag tinignan mo siya, committed ako kay Lord. And that's it. Very basic. Pero tanong ko po, kamusta po ang commitment in devotion and scripture reading natin? Kamusta po yung tunay na nire-required sa atin ng Panginoon? Are we doing it? Ang ating pong commitment sa prayer. Pag pinag-pray ka ba ni pastor dito sa harap, tinuro ka, kaya ba nating mag-pray? Kaya ba nating ipagsigawan yung ating relasyon sa ating Panginoon? Kaya ba nating mag-pray ng totoo? Kamusta po yung prayer life natin? And one of the thing na remember ko, kaya nilagay ko siya dito, was the worship beyond Friday. Galing po ito sa ating kapatid. Kamusta po yung worship life natin after ng Friday? Worship is not singing songs. Worship is not playing instruments. Si Job, nung sinubok siya ni Lord, lumuhod, nagpuri sa Panginoon. Walang kanta, walang instrument that time. At that time, nawalan siya ng anak, nawalan siya ng kayamanan, tinakwil siya ng kanyang asawa. But still, he chose to worship. At wala pong instruments doon. Si Paul tsaka si Silas nandun sa kulungan, kumanta. Walang instruments. Sino pa ba? Si Jonah, nag-worship. Si Abraham, nag-worship. So yung concept po natin ng worship, it's not about music. Because the real worship, it's a lifestyle ng pag-commit mo sa ating Panginoon. So kamusta po?
yung ating pag-worship. People say kasi minsan, magsisimba ako because that's the time na makaka-worship ako sa Panginoon. We have 6 days, 7 days pala. Let's say, okay, ang Friday natin, worship day natin. So 6 days na natira. Kamusta po yung worship natin sa Panginoon in 6 days? Hindi ko po yan masasagot. Because it's a personal, kayo na po yung makakasagot nun towards sa Panginoon. And the good thing is that mas maigi nang maging honest tayo sa Panginoon kaysa sa mag-pretend tayo na ginagawa natin pero hindi naman pala. Last is commitment to be Christ-like or to holiness. Okay. Explain ko po ito gamit po yung verse na to. Pwede pong pakibasa. Chronicles 16, 7, 11, and 13. Pakibasa po. And then? Parang grade 1 ah. Okay, explain ko po ito ah. Medyo sinortat ko po kasi ito. Explain ko po. Ito po. So that time, yung Israel, nahati sa dalawa. Yung Kingdom of Judah, then the Kingdom of Israel. Ngayon, that time, dun sa ating nabasa, 2 Chronicles 16, yung hari ng Judah, si Asa. Okay? Yung hari ng Israel, si Baasha. Yung hari ng Syria, si Ben-Hadad. Okay. Ito si King Asa. Si King Asa, meron silang away kasi hindi po nagkakasundo ito. Yung Israel, pinamumunuan po ito ng mga wicked king. Okay? Mga wicked po dito. So, hindi po sila nagkakasundo sa Judah. Ngayon, yung ginawa ni King Baasha, finortified niya to, yung Rama. Yung Rama, pinatayuan niya ng ng walls, doon niya nilagay lahat ng kanilang mga pagkain, mga tangke, hindi man tangke, may panggera. Dito niya nilagay sa Rama. Ngayon, yung kasalanan ni King Asa, hindi siya nagdepende sa Panginoon. Okay? Yung ginawa niya, si King Asa, kinonsulta si Ben-Hadad. Sabi, Syria to sabi niya, Ben-Hadad, nag-aano ng army dito sa Rama, si King Baasha, tulungan mo ko. Yung ginawa ni King Asa, yung pera ng simbahan, yung pera ng mga tao, ginamit niya para ibigay dito kay Ben-Hadad. Ngayon, si Ben-Hadad, yung ginawa niya, sinalakay niya yung area ni Naphtali. So, pagkasalakay niya, siyempre kasi binayaran siya ni King Asa gamit yung pera ng panambahan. So, yung army ng Rama, umakyat doon. So, yung ginawa ni King Asa, inatake niya ngayon yung Rama. Very clever, So, inong inatake niya, kasi wala na ditong army. So, yung lahat ng kayamanan dito sa Rama, kinuha ni King Asa. Ngayon, nagalit ang Panginoon. Balikan po natin Nung nangyari, at that time, si Hanani, yung prophet, came to Asa of Judah and said to him, because you relied on the king of Syria.
sa kay King Ben-Hadad. So nag-rely siya doon. And did not rely on the Lord. Hindi mo kasi sinik yung Panginoon. Yung Ethiopians, which is the Europe and the Libyans na merong malalaking army, He gave it into your hand kasi nag-rely sila kay Lord. So natalo nila yung malalaking army that time. Dahil you relied to the Lord. Pero this time, mas kinonsulta niya yung hari ng Syria. Okay? So yung nangyari, eto na po. Yung end point po nun, namatay si Asa because of not consulting Jesus Christ. Not consulting the Lord. Nagkaroon siya ng disease sa paa, ingrown. Hindi yun ingrown. Ewan ko kung ano yan, basta ganyan. Tapos, nung nilapitan siya ng propeta, si Asa, nagalit pa. Nagalit pa at nilagay sa kulungan yung nagsabi sa kanya, yung nag-rebuke sa kanya, yung nagturo sa kanya na dapat niya gawin niyon. So, merong mali si Asa. Pero, yung point dito was this. For the eyes of the Lord range throughout the whole earth to give strong support to whose heart is fully committed towards Him. And Asa is not that person. So alam natin na nandun yung support ng Panginoon to those na nagtitiwala at nagkukumit sa Kanya. So maiintindihan natin yung commitment to be Christ-like or to His holiness if we always seek His presence. Konsulta parate, just like David. Lord, anong gagawin ko? Lord, hindi ko alam. Lord, may kalaban. Lord, may mga Ammonites. Anong gagawin ko? And then, pray parate. Yun po yung kagustuhan ng ating Panginoon. So, ano nga ba yung naibibigay kapag tayo ay nagko-commit sa Panginoon? Number 1 is a transformation or a transformed life. Committing to Christ brings about profound change, time, talent, treasure. Napaka-basic. Ang daling tindihin. Ang tanong dyan, ginagawa ba natin? Napakadali. Time, talent, treasure. Nadinig na natin yan ng ilang beses. Pero saan natin ginugugol yung time? Saan natin ginugugol yung talent na ibinigay? Yung treasure na ibinigay? Nakikita natin ba ang ating sarili na binibigay natin to sa Lord? Do we see ourselves committing it to the Lord or committing it to the world? Saan na napupunta yung ibinigay ng Panginoon? Truth. Christ manifests ultimate truth. Yung truth po dito, kapag tayo po ay nakakommit sa Panginoon, yung truth ng Biblia na ibibigay po sa atin. So all those practices, way back doon sa malaking simbahan na pinanggagalingan natin, it will all be removed and be replaced kung ano yung katotohanan. Trust, it cultivates peace that surpasses understanding that leads to trust God. Eto, kapag tayo po ay nagko-commit, we saw ourselves na the more we commit, the more we trust. Pero minsan, madalas, kalimitan, na kapag sinusubok na tayo ng ating mga problema, mga trials, mga challenges, may it be family, may it be finances, hindi na nakikita yung trust eh. Lord, ito po yung kailangan ko, Lord, na pera. The moment na natapos yung amen, utang ka kaagad. Hindi mo man lang hinintay na sumagot si Lord. Yung feeling na ikaw yung gagawa ng solusyon, and then, yung feeling na nag-pray ka, pero ikaw din naman pala agad-agad yung kikilos. Walang tawag doon. There was no waiting time for the response of the Lord kasi gusto mong madaliin eh. Gusto mo yung timing mo yung masunod. Gusto natin yung kagustuhan natin. The way na dapat ma-receive natin yung kasagutan, paano kung hindi yan yung kasagutan? Paano kung hindi yan yung tamang way na ibinigay ni Lord? So we should fully trust the Lord. And then triumph, assurance of victorious spiritual. To those na nagko-commit po sa ating Panginoon, very obvious po ito.
they always have a victorious spiritual life. Makikita po natin yung aksyon ng isang spiritual na tao or a committed Christian kaysa sa mga hindi po nagko-commit. At of course, mahahalata po natin yung hindi Kristiyano sa Kristiyano. Sabi nga ni Bong sa akin, pakibasa po. Agree? Okay, explain ko po ito. Kapag tayo po ay may asawa, tapos hindi po siya Kristiyano, pero sasabihin niyo po na, mabait itong asawa ko, provider naman yung asawa ko, minamahal niya naman ako. Is it a sign of being a Christian? Hindi po. That's his role bilang asawa. Alam po natin na kapag ang isang kapatid hindi marunong mag-pray, hindi nagbabasa, palamura, na may mga sikretong ginagawa outside, hindi po pwede natin sabihin Christian po yun. Dahil bilang Kristiyano, alam po natin yung gawi, alam po natin yung kinikilos ng isang Kristiyano. Ngayon, sa ating pong family, alam po natin yung ating tatay nag-provide sa atin. Alam po natin yung ating nanay nagmahal sa atin. Pero kapag hindi po nakatanggap, hindi po nagsisi at hindi po nagbago, kahit gaano pa sila kabait, sad to say, impyerno pa rin po yung pupuntahan. Yan po ang katotohanan sa Bible. Wala po sa attitude, wala po sa karakter, nababase ang salvation. Nababase po ito sa Panginoon. Nababase po ito sa kanilang nakikitang bunga. Nababase po ito sa grace ng Panginoon. Bilang isang Christian, dapat na-distinguish natin yung ways of life ng isang Christian. Kasi kapag hindi mo na-distinguish, then there's something wrong of your Christianity. Kapag hindi mo nakikita kung ano yung gawi ng hindi Christian, blinded ka masyado, possible kasi nandun ka rin sa estado na yon. Nandun ka rin sa makamundong sitwasyon na yon. Kasi blinded ka ng mga ginagawa mo sa mundo at hindi ka nakakumit sa ating Panginoon. So again, it is impossible for a Christian not to distinguish the ways and life of a non-Christian. If so, then that person is not Christian at all. Number 3, commitment to church. Eto na po. 10th anniversary na po natin. And hopefully, gusto ng Panginoon siyempre na lahat ay sama-sama. Lahat ay kikilos. Lahat ay magko-contribute based on the talent, based on the gift, based on the things na ipinagkatiwala po sa atin. As we unite as one. I was reading this article galing kay Eric Chang. Hindi po to si sikat na yun, si Bilarde. Hindi po ito si Bilarde. Si Eric Chang, nabasa ko po ito sa isa niyang libro. The Only True God. Yan yung libro niya. Meron daw klase ng commitment, ng mga church members commitment. Now let's assess. Let's assess kung asan po tayo dito. Ready na po ba? Let's see ourselves. Number 1, delay commitment. Okay, ano po ang delay commitment? Is it a sin? Is this not a sin? What is this? Ang tawag po dito is procrastination. Okay. Habitual act of willfully delaying of doing something that should be done. An act of laziness and ignoring of someone's authority. Explain po natin. Habitual. Lagi na lang. Willfully. Kagustuhan or ginugusto. Delaying of doing something. Kaya mo namang gawin. That should be done. Pero hindi magawa-gawa kasi dalawa lang po yun. Tamad or ini-ignore mo yung nag-utos sa'yo. Is it a sin?
It was mentioned in the Bible. And ito pa po pala. Sa susunod ko na lang yan gagawin. Madali lang naman yan. Hindi naman yan urgent. Sa susunod na yan. Ako nang bahala dyan, pero hindi naman ginawa. To be honest, of course, naghanda yung BNE. Nag-meeting May, June? Somewhere that month. Pero, yung nangyari is, saan nagpre-prepare? 1 week, 2 weeks before. What is that? Okay. Sabi nung nakita ko din ito, sabi kong bata pa ni Bodie Bocam pala nung sinabi niya to. Pakibasa po. Amen? Amen po ba? I myself, isa din po ako dito. But gusto ko lang din po ma-realize natin bilang isang panambahan na sana kaya naman natin gawin eh. Kaya naman natin gawin pa before pa sana. Pero pinapatagal kasi tamad at ayaw sundin yung mga nagutos. Yung mga nasa authority. Is it a sin? Delayed disobedience is still disobedience. Number 2. Sino po kaya ito? Si good weather commitment. So si good weather commitment, ito po yung seasonal commitment. Yung bihira mo lang dito makita kapag okay po sila. Si seasonal commitment will commit if everything is going well. Pag okay po yung sitwasyon ko, I will be there, present po. Aba, nakakagulat. Nagsulat for after 10 years, present po. Kasi okay eh. Kasi ang ganda ng sitwasyon. Kasi kahit alam mo namang hindi pwede mo na ipagpaliban yung paglalaba, yung paglilinis ng bahay, gagawin pa talaga pag Friday. Kahit sasabihin natin, eto na lang yung rason. Eto na lang yung araw na magagawa ko nun. So meaning, yung the myth of no time nga, sabi ni Peter Tanchi, na kapag hindi mo yon ginawa or pag priority mo above si Lord, pag priority mo si Lord less than sa mga ginagawa mo, so which means, hindi mo talaga siya priority. Hindi dahil wala kang oras sa Kanya, kundi hindi mo siya priority. Magsiserve ako dahil wala akong ginagawa ngayon. Magsiserve ako kasi may event tayo. When all things are okay, then pwede na akong mag-serve. Baka nakita natin yung ating sarili on this, na tayo'y nagkukumit lang kapag okay ang lahat. Kapag nagkaroon ng problema, ma-personal man o panambahan, ay hindi na nakikita. Realidad, di ba? That's the reality of the church. Na kapag meron kang problema, pati simbahan, nadadamay. Pati commitment mo, nasisira. Kasi, hindi ka naman fully committed. You are just a good weather. You have a good weather commitment sa ating Panginoon. 3. Pakibasa po. No commitment. Bakit no commitment? Number 1, carnal living. Alam niyo pong carnal? Nahulog ka. Ay, baba yan. Carnal. Carnal living, isang paa mo nasa simbahan, isang paa mo sa mundo. I'll be honest po with you. Nagsiserve ka sa simbahan, nagsiserve ka rin sa mundo. Kumakanta ka sa simbahan, kumakanta ka rin sa mundo. Tumutugtog ka sa simbahan, tumutugtog ka rin sa mundo. Ngayon, pag namatay ka, saan ka pupunta? Hati, yung kalahati mong katawan, bewang paulo, langit, paa sa impyerno. Manananggal. The Bible is very clear on a carnal living. Carnal living will not go to heaven. Carnal living is not the way that God's desire
sa ating mga buhay. Hindi po kagustuhan ng Panginoon na mag-serve ka pareho sa mundo at mag-serve ka din sa panambahan. Hindi po pwede yun. That is a very no-no pag binasa po natin ang ating Biblia. Ano pa, bakit hindi makakommit? Kinain na ng kasalanan. Disability. Disability, may it be physical, kasi nga, hindi may sakit, may nararamdaman, hindi makalakad. Pero praise the Lord to those people na na-aksidente na, tapos nandito pa. Si Ate Bambi, si Kuya Lexter, na-aksidente na, they have the reason not to commit. They have the reason na hindi na pumunta rito. Pero nandito pa rin. Diba? We saw that kind of commitment na magsimba sa Panginoon even though na merong disability. Bridge relationship with other members. Merong nagkatampuhan at hindi na makapunta sa panambahan. Kasi mas priority na hindi humingi ng sorry. Mas priority na hindi humingi ng kapatawaran. Mas gusto yung pride. Bumubula ka na. Mas pina-priority pa natin yung mga, that kind of problem ba, hindi po maiwasan yun sa isang panambahan. Ang isang panambahan, hindi po yan perpekto. Wala po tayong perpektong pastor, wala po tayong perpektong mga leaders, deacons, wala po tayong perfect. Ministries, hindi rin po perpekto yun. Lalo na sa mga miyembro na nagsisimula pa lang. Wala po tayong perpektong panambahan. Yung sabi nga natin, meron tayong perpektong Panginoon na siya yung gagabay sa atin, na siya yung mag-aayos sa atin, na siya yung magpapareconcile sa atin sa bawat isa, na mas dapat unahin ang unity, na unahin yung forgiveness sa bawat isa, kesa naman sa mabulang pride. Hindi po tayo sabon. Condemning thoughts. Bakit hindi na maka-attend? Ay, hindi na ako maka-attend kasi yung iisipin nila sa akin ganito. Hindi na ako a-attend kasi iba yung iniisip ko sa kanila. Alam niyo po yun, yung mga bagay that hinders us not to commit is yung mga ganito. Those negative things na akala natin makakatulong sa atin. Ask the Lord for the guidance. Ihingi po natin ito ng tulong sa Panginoon. Number 4, total commitment. So we have delay commitment, good weather commitment, no commitment, at si total commitment. Pasalamatan po natin si Lord kasi merong mga tao na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapagal para sa kaluwalhatian niya. At nabibless po yung panambahan. Number 1, si the servant. Si the servant, siya po yung palaging on time. Nakita niyo po sarili niyong on time. On time, completing responsibilities. Pakitagalog. Pakitagalog po. Next na lang. Mas madali yung next. Dependable. Dependable, maaasahan ka, na pagkukunan ka ng idea, na nakaka-contribute ka, nagbibigay ka ng unity, nagbibigay ka ng strength sa mga kapatiran, strong sense of duty, faithful, willing to serve others, and the good thing about the servant, they are prone to errors due to the desiring advancement of the ministry. Sila po yung mga tao na nandun po parati. Nandun po sila, nagko-comply po sila sa lahat. Maasahan nyo po sila. Pero, since kagustuhan nila na iangat parati, mag-advance parati, na gumawa parati ng mga mas maganda pang idea, nagkakaroon po sila ng mga error. It's because, ito pa yung mga unang mga trial ba? Yung mga nagtatry ng best nila, pero hindi pa kasi agad best eh. Good, better, best. Siyempre, on that process, hindi lahat pulido. So, merong sumasablay. So, if you know someone na siya ito sa ating panambahan, pasalamatan natin si Lord. The martyr.
Tayo po ba ito? Si Damartir, siya po yung mahirap hanapin. No to recognition, working behind the scene, accept whatever all given without complaint and grumbling. Naalala ko si Kuya Bal. Utusan na, hindi naman na uutusan, pero nabibigyan ng task. Nabibigyan ng task na to do this kind of thing kasi forte niya eh. Pero kung pinagluto natin si Kuya Bal, pinakanta natin si Kuya Bal, pinatugtog natin si Kuya Bal, hopefully magkaroon ng ganun. But we praise the Lord for those people na, alam niyo yun, kilala niyo sila eh. Kilala niyo yung mga tao na kahit wag mo nang i-recognize, kahit hindi mo na sila bigyan ng pansin, alam mong magtatrabaho, alam mong magkukumit sa ating Panginoon. Kaso, rare to find, which is really true. Kasi hindi po lahat kayang gawin ito. Diba? Meron po talagang may magrereklamo. Makakadinig po talaga, bakit ako? Bakit sa akin lahat? Na naman, ako na naman. Pero sana, we are praying and hoping na mapagtagumpayan natin yung lahat. Okay? So, meron na tayong si the servant, si the martyr, at last, si the generous. Generous, deep sense of love for church ministry. Meron po ba tayo nun? Meron ba tayong deeper na pagmamahal sa ating mga ministries? Generous in time, strength, finances, teamwork-oriented, involving everyone. So si generous is not about the financiality. It's not about the finances, but it's part. At sila yung mga tao na nagbibigay ng kalakasan sa buong ministry. Sila yung mga tao na nagbibigay ng oras, nagbibigay ng strength, ng teamwork, ng finances, tumutulong. Minsan, baka sila pa yung nagpapakain sa atin. Then yung nag-i-involve sa bawat isa, na lahat ay ma-involve, walang maiiwan. Now, so meron tayong 4 delay commitment, good weather commitment, no commitment, total commitment. Now, tanong, asan ka sa 4 na commitment? Let's not pretend. But it's better to be honest kung asan po tayo. Wala nang 5 eh. Wala nang 5. So, asan po tayo dyan? Pakibasa po nito. Malapit na po yan. Pakibasa po nito. God God's commitment Amen. Isang malaking amen po talaga dito sa Lord. Let us remember always that our God is deeply committed to us. Alam natin yon na committed ang ating Panginoon. But in response po, may kailangan din po tayong gawin. May kailangan din po tayong intindihin sa mga bagay-bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And as a closing, ito po. There's an illustration of a pastor. Isa po siyang pastor, hindi ko na lang babanggitin. Sabi niya, magtatayo tayo ng simbahan, kasama kayo. May makinausap siya mga tao. Meron akong itatalagang mga leaders, mga deacons, may mga elders,
at merong may matatalaga sa ministries. At merong siyempre membro. Pero the moment na nag-yes ka, it will be like a ship. Yung barko. So, sabi ng pastor, sinabi niya to sa mga leaders, sa mga ministries na may involved, at sa mga membro na papasok. Kasi nagsisimula pa lang yung simbahan. There will be time na sa pagsimula natin ng paglalayag, okay pa lahat. There will be a season na payapa yung dagat, na payapa yung panambahan. There will be season na okay at walang problema. There will be a season ng paglalayag na lahat ay panatag sa bawat isa. Pero as the ship sail, may mga problema. Ngayon sabi ng pastor, sa kalagitnaan, may maiinitan. Kasi terik ang araw, may mababasa, may mauutusan, may mga gagawa na mga hindi naman dapat nilang gawin. Pero because of the emergency, kailangan nilang gawin. May mga magkakaproblema sa pag-relay ng message. May mga magkakaproblema sa maglalayag. May magkakaproblema sa mga magsasagwan. Lahat yun magkakaproblema. Lahat yun makakaranas ng hindi magandang season. At yung mga ulan na yon, it doesn't just take 20 minutes. Yung sailing sa dagat, it takes hours. It takes even days. Yung ganong sitwasyon. Ngayon, yung challenge niya sa mga makakasama niya sa panambahan, ngayon, sasama pa ba kayo? Na alam natin that when everything is good, okay yan. Magandang makisama kapag wala pong problema. Magandang tumakbo na payapa. Magandang mag-sail ang isang panambahan kapag okay ang lahat. But the reality is that magkakaroon ka ng problema sa pastor, magkakaroon ka ng problema sa mga leaders, magkakaroon ka ng problema sa ministries at sa mga membro. Ngayon ang tanong, sasama ka ba? Hindi po madali ang paglalayag ng isang simbahan. Possible, hindi mo magugustuhan yung pastor. Bakit ganun siya parati mag-preach? Bakit parang ako na lang parati? Hindi ko naman nakakausap yung pastor namin. Hindi ko naman nakikita. Marami tayong mapupuna sa mga pastor, sa mga leaders, sa mga head ng ministries. Mas madaling makakita ng mali ng iba. Mas madaling makita, pero yung makabutihan nila, hindi natin ma-appreciate. Ang daling makita sa mga ministries, problema sa ministries. Ayoko nang magsimba. Bakit? May problema sa ministry. Ayoko yung leader. Ayoko yung nagsusupport. Ayoko nang tumutugtog. Ayoko nang kumakanta. Sa mga membro, ay, ito chismosa to. Ay, ito mapagkwento to ng buhay. But have you ever thought, bakit tayo yung pinagsama-sama rito? Naisip ba natin yun? Naisip ba natin bakit yung mga hindi perpektong tao, sila yung pinagsama-sama? To have that unity, para maintindihan natin si pastor, para maintindihan natin si leaders, para maintindihan natin yung ministry, para maintindihan natin si membro, kailangan nating maki-involve muna. Kailangan muna natin alamin yung ano yung sitwasyon. Kailangan muna nating mag-commit bago tayo magreklamo. Hindi yung mali na agad yung nakikita natin. The Bible says, walang perpektong tao. So, walang perpektong panambahan. Walang perpektong leaders. Pero merong binabanggit na unawain nyo ang bawat isa, patawarin nyo ang bawat isa, magtulungan kayo, mag-unite kayo bilang panambahan. So, anong mas pipiliin natin? Until such time na matapos po yung bagyo as we sail, then we can reach to that point. Madali po kasi
madali po. Yung hindi pa natin nakikita yung problema. Ngayon nakikita na natin yung bigat as the 10th anniversary is coming. Ngayon, sasama ba kayo? Sasama ba tayo? Marami pong pinaghahandaan, marami pong ginagawa yung ating panambahan. And our church needs those hands, needs those finances, needs those support, need those ideas. Yung mga konsepto nyo po, possible, kailangan po natin yan. And we need each and every one. Kailangan po natin lahat. And we need to let our God know that we have commitment. Sige po, tayo po itumayo. Let's pray.